8:00 pasado na nang makarating sa bahay nila si Laurel at ipinagpasalamat niya ng lihim na makitang wala pa ang Wrangler ng kuya niya sa garahe. Ibig sabihin ay wala pa ang mag-asawa. "I'll see you tomorrow at the school," ani ni Ronan bago siya bumaba. Tubango si Laurel at tinakbo ang gate nila at pumasok. Sa porch kung saan nakasilong na siya, inihatid niya ng tanaw ang pag-alis ni Ronan, who wave. Bumukas ang pinto nila at nagulat pa si Laurel nang makitang ang ina ang nasa likuran niya. "Ma? Basang-basa ka," reklamo ni Aurora nang makita ang anak. "Pumasok ka na at maligo," utos nito at inabot ang mga gamit ng dalagita. "Kailan ka dumating? Mamaya na tayo mag-usap. Ayusin mong sarili mo, magkakasakit ka niyan sa ginagawa mo." Dumiretso sa itaas si Laurel. Matapos tuyuin ang sarili, nagpalit ng damit. Pagkatapos ay bumaba. Nasa dining room ang ina at naghahanda na ng hapunan. Gagabihin ang mga kuya mo't hipag. Manonood pa yata ng sine. Kumain ka na habang mainit ang sabaw ng sinigang. "Ba't ka lumuwas, ma?" tanong niya at hinila ang silya. "Isang buwan na lang at graduation mo na. Bala kong ipamili ka sa Sabado at inagahan ko na ang punta." Umaliwalas ang mukha ni Laurel at napangisi. "Wow!" Umikot ang mga mata ni Aurora. Pag-shopping ang pinag-uusapan, ng lalaki iyang mga mata mo. "Bakit ka ba ginabi?" Muntik na siyang mahirina noon. Inabot ang baso ng tubig at uminom. I went with a friend, ma. Umuulan naman kasi at puno lahat ng jeep. Sinamahan ko muna siyang tingnan iyong sirang sasakyan na hihilahin niya." Kumunot ang noon ni Aurora. "Hihilahin?" She shrugged. Kasama sa trabaho niya iyon, towing stranded vehicles. "Lalaki ba ang sinasabi mo, Laurel?" Bahagyang nag-iba ang tono ni Aurora at pinakatitigan ng anak. "Ma naman, para namang may ginawa akong masama kung pakatitigan niyo ako." Muli siyang lumunok doon at niyuko ang pagkain. Hindi niya gustong makita ang ina, ang pamumula ng mukha niya sa pagkaalala sa nangyari sa kanila ni Ronan sa loob ng pick-up. She was feeling a little bit guilty. Her great consolation was she told her mother more than half the truth. Tanghali na nang magising siya kinabukasan at masakit ang ulo niya bukod sa halos hindi siya makahinga sa sipon. "Iyan na nga ba ang sinasabi ko?" ani ni Aurora nang mapasukan siya sa silid niyang sisinghot-singhot. "Basta ka nalang nagbihis kagabi ni hindi ka naligo." "Masakit ang ulo ko, ma. Hindi yata ako makakapasok." Aniya at nanatiling nakadapa sa unan. "Namamalat ka. Ipapanhi ko na lang dito ang almusal mo at uminom ka agad ng paracetamol." Pagkasabi niyon ay lumabas ng silid si Aurora. Makalipas ang ilang sandali, pinilit nitong kumain ng anak upang malamnan ang tiyan bago uminom ng gamot. "Salamat, ma. Mabuti na lang at nandito kayo ngayon." Inaantok niyang sabi at bago pa man tuluyang makalabas ng silid ang inay, hinila na siyang muli sa pagtulog. Hapon na nang muling magising si Laurel. Bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Bumaba siya dahil nakaramdam na ng gutom. Nasalubong niya sa ibaba ng hagdan ang ina. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" Salubong nito. "Nakatulong iyong paracetamol na ipinainom ninyo. Nawala ang sakit ng ulo ko. What's lunch?" Sumunod siya sa ina patungo sa dining table. "Teka at ipaiinit ko sa microwave ang pagkain mo." "5:00 na halos ah." Inalis nito ang cloth cover ng microwave. "May tumawag nga pala sa'yo kaninang 10:00. Ronan ang pangalan." Idinagdag ni Aurora at ipinasok sa microwave ang pagkain. "Ma, bakit hindi mo ako ginising?" "Hindi nga kita ginising sa tanghalian para ka makapagpahinga. Iyon pang tawag ng kung sinong Herodes?" Wika nito na nilingon siya at pinandilatan. "At may isa pang tumawag, kaibigan mo raw siya, Sandy." She didn't mind that she missed Sandy's call. Subalit hindi ang kay Ronan. Tahimik siyang naupo at kumain. "Pagkakain mo'y inumin mo iyang gamot na nasa mesa at pumanhik at magpahinga." Utos nito bago siya iniwanan ni Aurora upang magdilig ng mga halaman. Pagkakain ay sinubukan niyang tawagan si Ronan sa shop. Umangat ang telepono sa kabila sa isang ring pa lang. Si Ronan.
I was about to call you up. Wika nito. Bakit hindi ka pumasok? Mother mo ba iyong nakasagot sa phone kanina? Bakit alas 10 na itulog ka pa? Isa-isa lang ang tanong. She laughed. Dumating kahapon ang mama. Ipamimili raw ako para sa graduation next month. At masama ang pakiramdam ko kanina pagising ko. I'm okay now. You don't sound okay. Barado ang ilong mo. Gusto mo bang pumunta ako dyan? Gusto kong narito ka pero mahahalata tayo ni mama dahil hindi ko mapigil na hindi dumikit sa'yo. Napaungol si Ronan sa kabilang linya. Ang usapan natin ay ilihim lang sa mga kaibigan mo. Hindi kasama ang mother at kapatid mo. You'll meet her. Baka bukas o sa Sabado pero huwag ngayon. Kabisado ko ang mama. Binibaby pa ako noon, konting sakit ng ulo gusto na akong huwag palabasin ng kwarto. Sumalisi nga lang ako ng tawag. And she's right. Okay, I'll see you soon. Nang maibaba ang telepono ay papanhik na sana si Laurel nang magring iyon. Si Sandy. What happened to you? Ba't hindi ka pumasok? Nabasa kasi ako kahapon sa ulan. Sumakit ang ulo ko kaninang umaga. Naagapan lang ni mama ng gamot. How's school? Matagal bago sumagot si Sandy. Hindi maganda ang balita ko sa'yo. Bakit? Kumunot ang noo niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo, bukas na lang. Laurel, baka mabinat ka. Hey, I want to hear it now. Ano ba yon? Kinakabahan siya sa tono ng kaibigan. Nang mula sa kusina ay lumitaw si Aurora. Ang sabi ko'y magpahinga ka, Laurel. Sino bang kausap mo? Sita nito. Naulinigan ni Sandy ang tinig sa kabilang linya. I'll see you tomorrow. Iyan ay kung magaling ka na. Bye. Ibinaba niya ang telepono. Sandaling nag-isip bago pumanhik sa itaas. Tila gustong sumakit uli ng ulo niya. Ano ang ibabalita ni Sandy? Maagang pumasok kinabukasan si Laurel. Sumabay siya sa kapatid at hipag sa pagpasok ng mga ito sa opisina. Tinawagan niya si Sandy bago siya umalis na sa school na lang sila magkita. At lalo siyang kinabahan ng halos kulang na lang ay sabihin ni Sandy na huwag muna siyang pumasok. Sa gate pa lang ay nararamdaman na niyang may kakaibang nangyayari. Ang karamihan sa mga estudyante sa high school ay nakatuon sa kanya ang paningin. Mostly girls. Naghahagik-gikan ang mga ito at nagbubulungan sa pagdaan niya. Lalong nadagdagan ang kaba ni Laurel. Dumiretso siya sa bench sa ilalim ng punong nara kung saan ang favorite spot nila ni Sandy at Girlie. Nakapagitan iyon sa high school at college building. Tahimik siyang naupo roon. Some curious glances darted her away. Smiling and whispering. Napatayo siya ng matanaw si Sandy na palapit. Sinalubong niya ito. What's going on? She asked worriedly. Isang araw lang akong hindi pumasok ay mukhang may nangyari na. Sandy sighed heavily. Hinatak siya pabalik sa bench. Sit down. Baka himatayin ka sa ipakikita ko sa'yo. May dinukot ito sa bag at ibinigay sa kanya. Laurel gasped. Ang litrato nila ni Rona ng kuna ng lola nito. 3 doble ang kalakihan sa original na nasa kanya. Napatingala siya sa kaibigan sa nanlalaking mga mata. Bago ang huling subject ko kahapon ay may nagbigay sa aking high school ng larawang iyan. Ang sabi ni Sandy. Ang sabi niya ay 4 na ganyan ang nakapaskil sa comfort room ng mga girls sa high school. Agad akong tumakbo roon at isa-isang pinag-aalis ang mga litrato. But I'm sure a lot of girls have seen it. Sino ang may kagagawa nito, Sandy? Halos hindi lumabas ang tinig niya. She would burst crying any moment. Sino pa ba sa akala mo? Galit na sagot nito. I talked to some girls yesterday. May nagsabing galing daw kay Ronan ang picture at ipinakita sa isang barkada. And some guy with malicious intent post those photos on the CR walls. So, hindi si Ronan ang nagpaskil ng mga ito? She tried to control her sob. Kahit paano gusto pa rin niyang ipagtanggol sa dibdib niya ang kasintahan. Huwag mo siyang ipagtanggol, Laurel. Galit na sabi ni Sandy. He maliciously showed the picture to his friends.
At kung hindi ko agad nakuha ang mga larawang iyan sa CR ay malamang na buong campus ang nakakita. Hindi makuhang magsalita ni Laurel. Naninikip ang dibdib niya sa pinipigil na pag-iyak. Bumuntong hininga si Sandy at naupo sa tabi niya. Ipinatong ang kamay sa balikat niya at banayad iyong pinisil. Sapat na iyon upang mapabulala siya ng iyak. Hinayaan ni Sandy na ilabas ang sama ng loob. Makalipas ang ilang sandali tumingala si Laurel sa kaibigan. Sa palagay mo, she said brokenly, maaapektuhan ang school standing ko sa larawang ito? Nasa honor roll siya at kung sa pagtatapos pa ng klase siya matatanggal ay hindi niya kayang ipaliwanag sa ina at kapatid. Hindi niya kailangan ng anumang medalyang isasabit sa kanya. It would even be better kung hindi siya papanhik ng stage upang walang makaalala sa mga estudyante ng tungkol sa larawang iyon. Subalit paano niya sasabihin iyon sa mama at kuya niya? Marahil ay hindi. This is a co-educational school. Besides, hindi naman masagwa ang nasa photo. Kaya lang syempre, kahihiyan mo ang nangyari. Sikapin mong huwag paapekto sa mga bulong-bulungan at tuksuhan, Laurel. It would soon die naturally. Mabigat ang dibdib na tumango si Laurel. Kailangan niyang tatagan ang dibdib upang hindi mapahiya. Pag-angat niya ng mukhay na tanaw niya si Ronan na patungo sa kinaroroonan nila. Tumaas ang dibdib niya sa galit. Pinahid ng likod ang palad ang luha sa mga pisngi at tumayo. Lumakad pasulong sa binata. Kasunod niya si Sandy. Glad to see you, be. Hindi natapos ni Ronan ang sasabihin dahil isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha nito. May kung ilang sandaling hawak nito ang nasaktang pisngi. At sa nang uuring mga matay ni Yoko si Laurel. Nag-aapoy ang mga mata ng dalagita sa galit. Could you explain that? He said calmly. A dangerous glint in his eyes. Sandali lang sinulyapan si Sandy na nanlilisik din ang mga mata sa pagkakatitig dito. Isinampal ni Laurel sa dibdib ni Ronan ang litrato. Bumagsak iyon sa damuhan. That would explain it, Ronan, she said. Yumuko si Ronan at dinampot ang litrato at nang matitigan iyo'y napahugot ito ng paghinga. Kunot ang noong tinitigan si Laurel. Nakapaskil iyan sa dingding ng CR ng mga babae kahapon. Laurel said angrily, "You're cheap, Ronan. Tulad mo rin, kung paanong madumi ang trabaho mo ay siya rin dumi ng isip at pagkatao mo. At isiping ipinagtatanggol kita sa mga kaibigan ko? Oh, how I hate you." Nanginginig ang tinig niya. Sinisikap na huwag mapaiyak. The look in his eyes was a total surprise. But of course, he could be a good actor. Naguguluhang umiling si Ronan. Wala akong nalalaman dito, Laurel. If you think that I am responsible for this, then you're wrong. Huwag kang magmaang-maangan de la Serna. Si Sandy. Narinig ko ang sinabi ng dalawang estudyante. Ipinakikita mo sa mga barkada mo ang larawang iyan. You forgot to take it back at dahil magkakabalahiboy kayo'y nagpa-develop ng mas malaki at ipinaskil sa dingding ng CR na high school? It's a lie. Nilingon nito si Laurel at sinikap na magpaliwanag. Laurel, trust me. I have nothing. Trust you? Laurel hissed. I'd rather trust a rattlesnake, Ronan. You disgust me. Iyong nangyari sa atin sa pick-up, ikinalat mo na ba yon sa mga barkada mo? Pagkasabi niyo'y napaatras ang dalagita. Hindi niya kayang tanggaping ang nangyari sa kanila sa loob ng pick-up truck ay naipamalita na nito. Kumislap ang mga mata niya sa dagling pamumuo ng mga luha. Hindi niya gustong umiyak sa harap ni Ronan but she couldn't control her tears. Oh God, Laurel, si Ronan. Pain crossed his eyes. Higit itong nasasaktan sa nakikitang sakit sa mga mata ng kasintahan. Sinikap nitong abutin ang dalagita to comfort her at sabihing hindi nito magagawa ang ibinibintang. Subalit marahas na tinabig ni Laurel ang mga kamay nito. Get out of my life completely, Ronan. Nanginginig niyang sabi. Wala na roon ang galit. Mas ang pakiusap, mas ang pagdaramdam. I don't want to see you ever again. Laurel.
Narinig mo ang sinabi niya, De La Serna? Ipakukumiti kita kapag nilapitan mo pa si Laurel. Madali para sa kapatid kong gawin iyon. May record ka na. Hindi mahirap gawing ipa-kick out ka. But if I were you, though you don't deserve, make a dignified exit bago mangyari iyon. We won't see you again next sem. Inakay nito si Laurel palayo. You don't know what a relationship means, Laurel. Galit na sigaw ni Ron na nagpahinto sa paghakbang ng dalagita. You don't know the meaning of the word trust. Kahit na isampal sa'yo. You couldn't even allow us to solve this misunderstanding together. You are not even giving me the benefits of the doubt. Na hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa'yo. Lumingon si Laurel. Puno ng hinanakit at galit ang tinging ipinukol sa binata. And you expect me to believe you? Pagkatapos ng kahihiyang ito? Get lost, Ronan. Of course. Why should you believe me? A bad guy? Wild user at kung ano-ano pang inaakusa sa akin ng mga kaibigan mo? My God, you don't even know me. Anger, disgust, and pain in his voice. So hindi ako nagkamali ng pagkakakilala sa'yo. Like your friends, you are nothing but a selfish, snobbish brat. How very like you, Ronan. You never run out of insults for me. Now there's a word that might help you analyze things up. Decency. You can find in the dictionary. Pagkasabi niyo'y tumalikod ito. Marahas na sinipa ni Ronan ang isang patpat sa may paanan. Kapag kuway na upo sa damuhan. Now he understood why some people commit murder. Sa sandaling iyon ay gusto niyang patayin ang sino man may kagagawa ng pagpapaskil ng mga litrato sa CR ng high school. He closed his eyes tightly at tumingala. Pinuno ng hangin ang dibdib. Umaasang mapapawi niyon ang sakit na nadarama. Umaasang binabangungot lang siya at magigising na nasa talyer. Lord had never felt this way before. He loved her. He didn't want to lose her. Iniisip pa lang niyang hindi na sila magkikitang muli ni Laurel, ay tila hinihiwa na ang dibdib niya. Ano ang nangyayari sa'yo? Si Aurora nang panhikin sa silidang anak ng gabing iyon. Bakit ayaw mong kumain? Ma, masakit ang ulo ko. Suminghot siya. Nabinat ka marahil. Sinabi ko na kasing huwag nang pumasok ngayon, total Biyernes naman. Umiiling na sabi ni Aurora. Naupo sa gilid ng kama at hinaplos ang ulo ng anak. Laurel was too vulnerable at hindi niya napigilang hindi mapaiyak. Kumunot ang noo ni Aurora. Nag-aalalang ni Yuko ang anak. May masakit sa'yo? Gusto mong pumunta tayo sa doktor ngayon sa ospital? Umiling ang dalagita. Sige sa paghikbi. Pagkatapos ay tumingin sa ina. Ma, pwede bang humingi ng pabor? Gusto kong umiyak sa inyo. But please, huwag niyo akong tatanungin kung bakit. Naguguluhan may alanganing tumango si Aurora. Kinabig ang anak na sumubsob sa kandungan nito at umiyak ng umiyak. Hindi mahirap hulaan kung bakit umiiyak ang anak. It's part of growing up, Laurel, Aurora said gently. Pagdating ng araw, lilingunin mo ang sandaling ito ng nakatawa. I hope you're right, Ma. Dahil ngayon ay hindi ako nakatitiyak kung kaya kong kalimutan ang lahat. I love him so much. And he isn't worth it. Lihim na napangiti si Aurora. Hindi na to kailangang magtanong. And she was right all along. And she was glad she came at the time her daughter needed her most. Hindi man ito alam iyon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang sunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.